Ginoso na mga kababayan ni Harry Roque, yung kanyang amo na si Mao Diggs, kinonfirm niya na may kasunduan talaga si Xi Jinping at si Mao Diggs sa issue ng BRP Sierra Madre. Sinubo na niya Mr. Maravillas niya, no? Ni Roque. Pinahamak na. Nagpapahamak sa kanila. Sila man lang po, incrimination. Pinapatawag na po si Roque and possibly, mga kababayan, pati si Mao Diggs, ipatawag na rin ng Congress. Isama na po ninyo para malinawan ng ating mga mamamayang Filipino at makapagdesisyon ng tama sa 2025 elections at lalo na sa 2028 elections sa Panguluhan. So napaka-importante yung congressional inquiry na gustong ipatawag po ng mga congressmen. Pinangungunahan ngayon ng Makabayan Black, si Franz Castro po ng ACA Party List, yung nag-file yata ng resolusyon na nananawagan para sa congressional investigation. At invited po itong si Roque. Pinapatawag po si Roque. Hindi pa nga pinapatawag. Sinuka na ni Roque po sa publiko. Ito po. Walang gagalaw. Roque bears gentleman's agreement between Rodi Duterte, China on BRP Sierra Madre. Siya na mismo yung nagsabi po. Ang sabi ni Roque, hindi niya siya secret deal. Announce siya. Ito po yung sabi rito. Former President Rodrigo Duterte had a gentleman's agreement with China to keep the status quo in the South China Sea by limiting resupply missions to BRP Sierra Madre to food and water for the troops. Sabi po ni Harry Roque. So ganun katindi mga kababayan yung ginawa ng Duterte administration. Kaya ayaw tayong tantanan mga kababayan kasi pinasubo na po yung ating bansa. Sabi ko nga, yung strategy kasi iniisip ng China po. Kaya nililimit nila sa pagkain lang at tubig. Binabawal nila at nag-agree yung previous administration, si Mao Diggs. Sa mismo nguso mismo ni nanggaling. Spokesman, si Harry Roque, nag-agree na tubig at pagkain lang. Hindi papayagan yung pagdala ng mga construction na materials para i-retrofit o reinforce o ayusin yung BRP Sierra Madre. Kasi po, ang objective ng China, mga kababayan, na lumalabas, pumayag si Digong. Over the passage of time, maghihintay lang yung China, mga kababayan, para tuluyan ng mabulok ang BRP Sierra Madre. At pag tuluyan ng nabulok, matyaga po yung mga Chinese Ganon. At pag tuluyan ng nabulok at inhabitable na po, di na pwedeng gawing outpost ng ating Philippine Navy, ng Armed Forces, mapipilitan yung ating gobyerno po na alisin yung ating mga tropa na nakabantay po doon. O di kanina na, mga kababayan, yung territory. Ganon ang agenda ng China. In which case, lumalabas sa revelasyon, mga kababayan, ni Harry Roque, pumayag si Mao Diggs. You see, mga kababayan, kasi po si Mao Diggs, barkada ni Xi Jinping, tama yung sabi ni Franz Castro, na halos niya ibininta na tayo. That's the term na ginamit ni Franz Castro. Ibinintanaan niya tayo sa China ng previous administration. May gentleman's agreement. Sabi mismo ni Roque. Roque said the deal was not a secret since it had been mentioned by former Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano na ang kasunduan nila is status quo lang niya. Walang gagalaw lang. Ayan nating mabulok ang Sierra Madre. Walang gagala, walang magagawa ng kahit anong improvements at walang magiging problema. Pagdating po sa ayungin, ang usapan talaga dahil dito sa status quo agreement ng Pilipinas at ng China
sa panahon ni dating President Rodrigo Roa Duterte. Tubig at pagkain lang ang dadalhin doon sa Sierra Madre. Nakita ninyo mga kababayan kung paano tayo pinagluloko ng previous administration. Paano ibininta yung intereses ng ating bansa. Kaya payag kayo na to make over sila po. Ayan ang ating tanong. By force? Kasi sa tingin po natin, mga kababayan, ang China may pinupunduan rito para paupuin yung mga kaalyado nila. It could be by force or through election, sa midterm election at saka sa 2028 presidential election. Kaya napaka-critical yung ating desisyon mga kababayan. So sabi rito, Roque however said China is upset that the status quo has been disrupted under the Marcos administration. The Philippine boats supposedly bringing repair equipment to the grounded vessel. Ayan mismo ang sinasabi ni Roque. Hindi niya tumapad yung gobyerno natin. Kasi imbes na tubig at pagkain lang, nagdadalaan niya ng mga construction materials doon. Kaya hindi inayaan ng inaharang na, binobomba po, wina-water cannon. So kinonfirm nila na may agreement. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kung mayroon man anyang kasunduan, kasi wala man ang akong nakita, yung black and white. Pero ngayon, sabi, verbal lang. Hindi pa pwede yung verbal po. Ginawa nilang verbal kasi it is unconstitutional. Yung isurrender mo yung ating sovereign rights sa pamamagitan ng ganitong mga aksyon, malinaw na you are surrendering your sovereign rights. Tama po? Sabi ng ating Pangulong Bongbong, I rescind it anya kung mayroon. So ito yung pinalalabas nila na rason kung bakit nag-escalate yung tension. Ang sinisisi pa yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya gustong pa-resignin ni Alvarez para niya ma-de-escalate. Ang paupuin po si Inday. Siguro pagkakamali ng China, ang China kasi hindi pumapasok sa kasunduan sa mga personalidad at kanilang pinapasok ang kasunduan sa panig ng mga gobyerno. Hindi naman ata sumang-ayon ang Presidente PBBM sa ganitong usapin. Akala lang nila ay dahil kasunduan yan na nare-reach sa pinakamataas na level ng President at ng Secretary ng Foreign Affairs, i-binding on the Philippines, sabi ni Roque. You see, mga kababayan, hindi man po pwede, hindi po obra ang mga ganitong sistema, makipagkasundo ka verbally, gentleman's agreement. Ano yan? Pagkatapos, mga kababayan, yung binding na written decision ng UNCLOS, ayaw nilang kilalanin. Ano yon? Kaya sabi po, mga kababayan ni NSC, Assistant Director General Jonathan Malaya, dapat niya magpaliwanag itong si Roque. Kaya po, NSC tells Roque explain gentleman's agreement between Manila and Beijing on WPS. We are not aware niya of any gentleman's agreement between China and the Philippines. The good former secretary should be one to explain to the public his statement, since such an statement, if it exists, infringes and violates our sovereignty as a nation, sabi po ni Malaya. So laki pong pananagutan ng previous administration. Kaya po nagmamadali sila kung mauto nila ang ating Pangulong Bongbong Marcos na gusto nilang pa-resignin, iluklok si Inday. Tuwang-tuwa niya ng mga taga-China. Si Xi Jinping, mga kababayan. So sabi rito, Malaya also, the National Task Force for the West Philippine Sea spokesperson, was referring to Roque's claim that former President Duterte had a verbal agreement with China not to construct and repair Philippine facilities in the WPS, including refraining from sending construction materials for BRP Sierra Madre. Roque said, the agreement does not involve the towing or removal of the BRP Sierra Madre from Ayungin Shoal. He also admitted the agreement was non-binding on President Marcos. Sabi po ni Malaya, China has repeatedly claimed that there was an alleged promise to remove or tow away
BRP Sierra Madre from Ayungin Shoal. Insofar as the NTF-WPS is concerned, we have not seen any document from the former administration that validates or confirms the existence of the so-called gentleman's agreement in the terms of such agreement under the previous administration. In any case, President Ferdinand Marcos Jr. has settled the matter that even if such exists, he has rescinded it. Therefore, China's repeated reference to such promises niya serves no purpose as there is no legally binding agreement between the two countries under Marcos administration, sabi po ni Malaya. Ginagamit nila yun na justification, kaya sila nag-i-insist. Kasi nakipagkasundo po, verbally, yung previous administration, si Mao Diggs. Kaya, pinalalabas mga kababayan sa linya ng mga pananalita, yung China po, lumalabas, nagdidemand lang sila ng dapat na mangyari base doon sa so-called kasunduan po, verbal agreement, at pinalalabas, tayo pa yung hindi tumupad. You see? So minamasama tayo, hindi niya kayo tumupad sa kasunduan, usapang lalaki ito. Hindi niya maaari ang ganon. Kaya tayo po binubuli at nag-escalate yung tension. So tayo pa yung minamali, binabaliktad tayo. Yung previous administration, yung mali, sa pagpasok sa verbal agreement na sinasabi, pagkatapos, kinokorek natin ngayon yung mga maling aksyon and policy, tayo pa ngayon yung mali at pinapalabas tayo yung nag-escalate ng problema sa West Philippine Sea. Ganon katindi ang propaganda mga kababayan ng China at ng kampo ng China dito po sa Pilipinas. So hindi niya legally binding yung agreement between the two countries under Marcos administration. Tabi po ni Malaya. Malaya also said the Philippines has not violated the Declaration of Conduct as claimed by China. As has been seen by the world, the Philippines has acted with self-restraint in the conduct of activities and has not acted to complicate or escalate disputes that affect peace and stability. Yan po yung tama na pag-interpret, mga kababayan. At yun po ang tama na nangyayari. Hindi yung kwento ni Harry Roque. Ito yung kwento ni Harry Roque, mga kababayan, pakinggan po ninyo. Secret deal. Yan po ay talagang sinapubliko naman po ni dating Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano. Na ang kasunduan nila, status quo. Walang gagalaw, walang maggagawa ng kahit anong improvements at walang magiging problema. So pagdating po sa Ayungin, ang usapan talaga dahil dito sa status quo agreement ng Pilipinas at ng China sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, tubig at pagkailangan dadalhin doon sa Sierra Madre. No? Pero ang reklamo ng mga China ngayon ay taliwas doon sa naging kasunduan nung nakaraan ay nagdadala sila ng mga equipment, no? Para nga ayusin daw yung Sierra Madre. Kaya ganyan ang naging reaksyon ng China. Siguro, pagkakamali ng China, ang China kasi hindi pumapasok sa kasunduan sa mga personalidad. Akala nilang pinapasok sa kasunduan sa panig ng mga gobyerno. No? So, hindi naman ata sumang-ayon ang Presidente BBM dito sa ganitong usapin. Ang akala lang nila, dahil kasunduan niya na-reach sa pinakamataas na level ng Presidente at ng Secretary of Foreign Affairs, binding on the Philippines. Siguro natamali sila na hindi naman pumapayag na ganun ang maging polisiya ng BBM. No? Pero sa tingin ko, ang realidad, kung talagang patuloy na magpapadala tayo ng mga construction materials at repair materials dyan sa BRP Sierra Madre, ganyan ang magiging reaksyon ng. So mali na mga kababayan, sell out ang ginawa ng previous administration. So kailangang papanagutin mga kababayan. At we're excited dito sa isasagawang congressional investigation kung saan pinatatawag po ng Congress si Harry Roque. At sabi nga natin, dapat pati yung dating Pangulong Digong. Kasi kung nakabiolate po sila ng ating konstitusyon, tingnan, pag-aralan kung ano yung pwedeng pananagutan po nila sa batas.
At kung wala, mga kababayan, makapag-craft ng batas na ang mga ganitong gawain po, kailangan po mapanagot natin sa batas. Kasi pag-traidor po ito sa ating bansa at sa mga mamamayang Filipino. Tama pa? Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye.